Kampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Kamusta po ang inyong araw ngayon na sa mga giliw nating tagapanood? Nako, sana po ay maganda ang mga ngiti ninyo at nag-iintay sa inyo ay napakasarap na hapunan. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao, at syempre ito po ang programa na magbibigay sa inyo ng mga linaw patungkol sa batas. Kasama natin walang iba ang ating abogado de Campanilla, Attorney Jenny Concepcion na busy. Magandang gabi rin sa iyo, Mare, at sa ating mga kababayan na walang sawang tumatangkilik sa ating palatuntunan. Magandang gabi rin po sa inyong lahat. Alam mo, kanina nag-uusap tayo, tinatanong kita, busy ka ba? Busy. Oo, talagang masyado tayong busy. Bakit nga ba? Marami akong pinagkakabisihan. Oh, hindi, I mean, Busy. busy eh. Kasi Sabi imagine, ko, busy ka? Hindi, mayor po ako. so meron kang, GM po siya dito sa TVUP, no? O di meron kang CEU, Presidente ng CEU. Eh meron ka pang Red Cross. Ay, gobernador po Ay, ako. gobernador ka ng Red Ay, Cross. bukas, may meeting ako ron. Ay, ano pa? Eh, minsan nagtuturo ka rin. Nagtuturo din ako. Paminsan-minsan. O, paano ka natutulog? Yun Nakapikit. Nga, yun nga. Naunahan ako. Hindi, ang sasabihin ko, nakahiga. O, so paano mo hinahati-hati ang oras? Meron pa tayong programang ganito. Meron pa tayong programa. Oo. Everyday pa to. Yes. So, Diba? ano ang ginagawa mo sa... Tapos, Kulang ang 8 oras. hindi naman. Kasi meron pa akong, alam mo na, mga civic organizations. Exactly. Meron ka pang party dito, party doon na kailangan puntahan. May mga social gatherings, di ba? So, I really cannot imagine your Pa-practice pa day. ako. Kaya nga, so, Practice pa paano mo ginagawa yon? Hindi ko nga rin maiubos maisip kung paano nagkakasingit-singit sila. Pero Tas ang may laki na meeting ka pa. malaki na ang tinanda ko. Mukha na akong 40. Alam nyo, eto na lang. Alam ko na, ganito yan. Direk, nag-walk out si Direk, oh. Nag-walk out. Hindi, alam nyo, ganito lang yan. Siguro ang pinakasekreto dyan, yung kasi sa tingin ko, yung trabaho mo, hindi mo ginagawang trabaho. At saka you laugh all the time. Kaya ka 40. Si Direk, Ang ibig nag-walk ko out. sabihin, malaki na yung itinanda ko sa tama akong edad. Hindi naman ako 40, pero mukhang 40. Diba? Sige na, wag tayo makipagtalo sa abogado, talo tayo di ba? Ay, nako. Anyway, sa totoo lang po, ayun ang nakikita ko Tapos doon. pag tumataba ka, bawal ka pang kumain. So, tumaba ka ba? Laki na ng tinaba ko. Isa bagay, no? O, Nakita kita dati. Puyat ka na, hindi ka pa Mataba kakain. ka pa. Hindi ka pa kakain para mangayayat ka. Diba? Para ka, Anong ginagawa mo? para kang refugee. Pero Walang hindi. tulog, walang kain. Paano nga? Everyday, may schedule. May schedule. Yan, may scheduling. Ang tawag dyan ay time management and delegation. Delegation, I think, is a big Delegation. factor, no? Para at least maka-move around ka. Decision makings are for you. Lalo ngayon, kasi habang nasa kotse ka, pwede ka nagdidesisyon. Ay, totoo naman. Diba? At saka ngayon sa dami ng, pwede ka naman mag-meeting sa Zoom. Ayun ang kinaganda nga ngayon talaga. So, you can actually do a lot of things inside the car. Kahit nata-traffic ka. You can work while you are on a holiday. Correct. That's true. Sa Boracay. Oh, Diba? diba? Nako. Minsan nga gawin natin yan. Well, anyway, eto muna, trabaho muna siya. Ano nga bang mga numbers natin, attorney? Kapag ka po ang cellphone nyo ay Globe, ang inyong gagamiting number ay 0954-310-0331. At kung smart naman,
0961-770-8807. Ayan, nakalista po sa screen ng inyong TV. O, eto naman, ha? Ito maisingit ko lang. May self-love ka naman. Ano bang ibig mong sabihin ng self-love? Sabihin kung anong gusto mong gawin, kung anong gusto mong bilhin, meron naman natitira para sa sarili mo. Pati yung oras sa sarili mo, ha? Hindi lang yung para sa, di ba, minsan, barbero, yung gustong-gusto mong gawin, or hobby. Meron naman time. Oo, alam mo kung anong wala akong time ngayon? Anong wala? Bumili ng damit. Eh, madali na hindi ka naman bumibili ng damit. Nakakainis ka naman. Hindi ka naman nagpapalit ng damit dito. Ayan at yan pa rin. Oh. Oo, kasi isa nga lang ang damit ko. Hindi, oh. Mamaya, pagdating ko, lalaban na to. Hindi, ang ibig ko sabihin, ang mga lalaki, hindi katulad ng mga babae. Ang mga babae kasi, di ba, syempre, palit-palit, halatang halata, di ba? Sa lalaki, hindi mo mahalata kasi yan, laging nakabarong. Oh, kasi, halimbawa, meron akong ganitong polo, 6 po kung bumili ako nito. Eh, kaya nga. Para, oo. Eh, hindi naman kailangan, basta size mo, bumili ka ng ganito, yun na di eh. 6 siya, o di pare-pareho. So, hindi ka na nagsha-shopping. Oh, sabi sa akin, nagpapalit pa ho ba kayo ng damit? Hindi, totoo yan. Hindi ka ako madaling. nakukuha lang sa pabango yan. Ah, saka sa tama. But anyway, going back to my question, do you have what you want to do? Like for example, you have time for what you want to do. Oo naman, kasi basta yung ginagawa mo ay happy ka. Sabi nga nung ninong ko, gusto ko happy ka. Ay. Di ba? Basta happy ka sa ginagawa mo, hindi mo siya i-consider na burden o trabaho. Maganda yan para sa ating lahat. If you so love minsan, what you're doing, you are not working. you are not working. Ayan. O, sige. Anyway, ito si Miko. Sa tingin ko, love din niya yung work niya eh. Engineer Taga Cavite siya. City. Okay, isa siyang engineer na nasa ilalim ng fixed term employment contract. At kamakailan lang ay sinabi ng kumpanya na magkakaroon umano ng payroll, nagkaroon daw umano ng payroll error na nagresulta sa sobrang taas ng sahod na naibigay sa akin sa loob ng ilang buwan. Noong una pa lamang ay ipinaalam ko na yan sa HR na posibleng nagkamali. Ngunit patuloy pa rin nilang inilalabas ang sahod ko. Malamang yung pa rin na mataas na sahod. Batay sa nakalagay sa opisyal na payslip. Ngayon ay ibinaba nilang aking sahod at balak pang kaltasan kada cut-off upang mabawi umano ang overpayment kahit wala pa silang naibibigay na kumpletong computation ng halagang sinisingil sa akin. Malapit na rin pong matapos ang aking kontrata at hindi ko na po balak na mag-renew. Ano po ba ang karapatan ko pagdating sa salary deductions, final pay, at paghingi ng linaw ng accounting sa sinasabing overpayment? Naibigay na. Opo. Naibigay na. Opo. Ang maliwanag dito, base dun sa inyong text message, na totoo namang may overpayment. Acknowledge naman niya yun. Oo, in-acknowledge naman At sinabihan naman niya kaagad yung Opo, nagsabi siya, pero hindi agad-agad na... Baka automatic pumapasok sa bangko, no? So parang hindi Oo. agad-agad Na-adjust. na nakumbinse Yes. na ang management na meron ngang pagkakamali. Eh, doon para sa- namang yung management, Okay. overpayment yun eh. Oo nga. Siyempre, baka mga tamad yung mga nandoon, ay ine-expect nila, computer ang nag-compute din eh. Hindi magkakamali yan, computer. Okay, Pero siyempre. ba naman taong sumobra ang sahod na magsasabi pa? Hindi, pero kasi ang tingin ko, talagang sobrang laki ang sobra dahil siya mismo ay nagulat at kaya nga siya mismo ang nagsabi. Okay, sige. Okay. Excited ako sa gusto mong Okay. sasabihin. Ngayon, kasi baka ang iniisip niya na dahil nagreklamo na nga ako hindi ninyo Inaksyonan. ikinurek, topo-topo barega, didila sa baga. Kasalanan nyo yan. Huwag nyo kukunin Walang sa akin. bawian. Wala nang bawian yan. Kasalanan touch move ninyo yan. yan. Oo. Touch move yan. Diba? Hindi po ganon. Hindi ganon. Ang tawag po namin dyan ay unjust enrichment. Opo. Pero, dahil winarningan mo naman sila na,
despite ng notice mo sa kanila na sobra ang sinusweldo mo, ay nagpatuloy pa rin sila ng pagpapasweldo sa iyo ng mas mataas sa dapat na sahurin mo, ay hindi naman siguro makatarungan na bigla na lang nilang kakaltasin ang sumobra Nang biglaan. ng biglaan. Kasi paano ka naman, di ba, umaasa ka rin lang naman dun sa matitirang sahod, dun sa payslip niya. So dapat yan ay utay-utayin. So pag-uusapan dapat. Pag-uusapan. Kasi nga una, dapat magkaroon ng kwenta, tama siya, dapat magkaroon ng kwenta kung magkano ba ang total na sobrang kabayaran. Okay. At pag nakita na nila kung gaano kalaki yung sobrang kabayaran, ay doon ngayon nila ipaplano kung paano ito ibabalik. Okay. Okay, gaano ba kalaki kaltas niya? Ang problema, hindi na siya magre-renew ng contract. O yun nga, paano na yun? Pagka kasi hindi ka na magre-renew ng contract, pwede kasing sabihin ng kumpanya, hindi ka na namin makakaltasan, wala na kaming sweldong. At saka hindi lang yun. Ah. Baka natitira sa kanya 2 buwan, baka kulang pa sa Baka pagsoli. kulang pa. Oo. Paano na? Di hindi nila ibibigay kung ano man yung natitirang Pera niya. pera niya sa kumpanya. Pero siyempre, gagawa sila ng paraan para bumalik siya at magbayad. Pwede mo Usually, siyang promissory makasuhan note. doon? Hindi, wala siyang kasalanan doon. Hindi makakasuhan. Oo, kasi So, hindi ko kung naman kasalanan yun. Magbibigay lang siya ng Siguro promissory note na ibabalik niya. Babalik niya. Pag hindi niya binalik, may kaso ba siya? Kasi bill. Civil Collection case. lang. Collection Okay. lang yun. I see. Pero kasi naman, di naman pala talaga sa'yo. Siyempre nga naman. Dapat tinabi mo yung pera. Hindi mo ginastos. Hindi, kasi pwede ka naman mag-isip na, nandito na yung pera nandun na sa bangko ko, di ba? Oh, tama. Kamukha niyan, bayad ka ng bayad ng GCash. At tinitingnan mo lang naman yung balansi, di ba? May balansi pa? Sige, pwede pa? Ikaw yun, maraming walang balanse. Di ako nga yun, walang balansi yun. Ako wala akong balanse. Alright, eto, si Red Apple ng Tacloban, Leyte, ang layo ha. Okay. Screen name screen only. name only. So, hindi siya red. Hindi siya red. Green apple siya. Malamang. Okay, Red Apple, Okay. magandang gabi. Good evening. Magandang gabi po, ma'am. Opo. Ayan. Ano pong tanong nyo kay attorney? Kasi po, na-terminate sa trabaho ko. Ano ho ang dahilan? Yung una, yung violation ko sa termination ko, mabibigat. Tapos, napatunayan ko na hindi totoo. Tapos, nang nalaman nilang nagreklamo ako sa DOLE, ni-revise yung mga violation ko. Anong ni-revise? Anong ibig sabihin? Pinalitan yung mga violation ko. So parang sinampahan ka naman ng ibang violation naman. Opo. Ano ngayon ang problema natin? Na ako sa DOLE. Okay. Nag-ano? Tapos, Nagreklamo. nagreklamo na. Pero ang inireklamo mo, yung dati, yung mga naunang kaso laban sa'yo. Tapos constructive dismissal. Apo. Hindi pa yun nadidesisyonan ng DOLE, ng NLRC. Tapos na kami sa DOLE kahapon. Ano hindi sabi? nagkaayos. Mediation siguro yun, ano? Mediation yun. Conciliation. Sa, Hindi kayo nagkaayos. opo. Pero yung unang, yung nakapending na yan, na kaso sa NLRC, ito yung ito yung mga unang isinampang charges laban sa'yo. Hindi pa kami nakaano sa NLRC. Bukas pa ako pupunta ng NLRC. Saan ka nagpunta sa DOLE? Sa DOLE po. Ay, opo. So, di wala ka pang isinasampang constructive dismissal na kaso sa NLRC. Wala pa. Yan. Pero yung kaso na yan ay ang may kinalaman dun sa mga unang kasong isinampa laban sa'yo.
yung mga violation ko. Aha. Opo. Ito yung mga nauna, hindi itong mga bago. Ay, Oo. ano ang gusto mong itanong ngayon kay attorney? May ano po yung labang ko sa sinasabi kong ni-revise nila yung yung mga violation ko. Pinalitan daw yung mga violation. Ano Oh, daw ang laman niya? ano naman ang katibayan mo na binago nila? Meron pa akong copy ng Oh, yun. email sa akin. O di yun. Iyon ang sasabihin mo. Binago nga ho nila to. Ngayon, siyempre, kung nagsampa sila, kung binago nila yung violation mo doon, di makikita na may pagbabago. Pero bakit nila binago? Kasi klinaro ko sa supervisor yung tinataw nilang unang mga violation sa akin. Hmm. Sinabi ng supervisor, bakit mabibigat yan at walang katotohanan? Hmm. Kinausap niya yung HR namin, Hmm. kaya yung HR tumawag sa main ng agency. Kaya binago. Opo. In short, parang sinasabi nila ay nagkamali kami. So, dapat baguhin. So, di binago. Okay. Oo. Anong... Tapos, Hmm. nung sa second hearing namin sa SINA, Hmm. inano ng HR ko na yung unang violation ko daw, totoo din. Totoo din. O bakit nila pinalitan? Hindi ko alam. Hindi yun ang sasabihin mo. Kung totoo rin yung una, tsaka itong pangalawa, bakit sila nagpalit? Yan nga po eh. Yun sabihin mo dun sa, pagka nagpunta ka sa NLRC, isa yun sa mga sasabihin mo dun sa labor arbiter. Kita nga ninyo to, iba itong sinampan nilang kaso, binawi nila, sinampahan ako ng iba, o ngayon parang pareho nang sinasampa yung kaso. Samantalang nung una, ang sabi, hindi ko naman, in short, kung ano yung kwento, yun na ikwento mo dun sa labor arbiter. Mm-mm. Tapos, pwede ko bang isabihin doon na bago ako i-terminate, 2 beses akong hiningan ng resignation letter ng HR. Opo, Pwede. pwede rin po niya sabihin yon. Tapos, sinabihan pa niya ako na magantay lang daw ako, ipapatanggal niya ako. Ayan, sabihin mo rin yon. Okay, pero yan ba, di para yung unang charges sa iyo ay mabigat. Opo. Tapos, later on ay binago nila. Oo. Okay, matapos nilang baguhin, ano ang naging proseso? Sinabihan ka ba nila na binago? Hindi, in-email lang sa akin. Hindi, kasi yung email pasabi rin yun. Okay, so di Apo. in-email sa'yo na binabago nila yung charges laban sa'yo. Email lang na... Okay lang yun, maski email lang, okay lang yun. Okay, written din yun eh. Okay, yung email written din yun. Walang nakasaad na nagkamali sila sa una. Oo nga, pero may dun sa written, yung sa email sa iyo, sinasabi ito na yung kaso mo. Nakalagay na Opo. doon yung bagong kaso mo. Okay. Oo. Tapos binibigyan ka ng pagkakataon na sumagot. Wala. So hindi ka sumagot. Kasi terminate na ako nun eh. Terminated ka na. Terminated na siya. So, ba't na naman siya sasagot? Kaya nga nagpunta Hindi, na ang akala ko ay nagsampa ng kaso laban sa kanya. Hindi pa rin hindi siya umaalis. Tapos nung sinabi nung supervisor, mali yan, binago nila. Tapos ibinigay Opo. sa kanya. Okay. Pero dun sa dun sa naunang charges na mabigat, pinasagot ka ba ron? Oo. So di sumagot ka naman. Ay, hindi po. Wala po. Ayos, sabihin mo rin yon na hindi ka naman, paano mo nalaman na may kaso ka? Through email po sa akin. Kaya nga, yung email pasabi rin yun. Okay, notice din yun, maski sa email. Okay, kasi akala ninyo, Ganito po kasi yun, attorney. May 29, nakatanggap ako ng email na starting May 30 to June 6, suspended ako. Tapos nakalagay dun sa email kung ano ang dahilan. Opo. Ayan. Sa charge ko na 43 pesos. Tapos, sabi, Tapos,
Tapos, di ba, naka-suspend ako noon. Mm. June 3, natanggap ko yung email na terminate na ako. Yan. Sabihin mo dun sa ano, ang tingin ko illegal yung termination niya. Kasi una, kinakailangang sabihan kanila kay email, kay sulat. Importante, meron silang written notice sa iyo na sinasabihan ka kung ano ba ang mga charges Saka laban di sa ba iyo dapat binibigyan siya ng at chance? binibigyan ka ng pagkakataon na Sumagot. sumagot. Okay, matapos kang sumagot, magdidesisyon sila. Kung i-deny Opo. mo, hindi nila pinaniwalaan, di pwede ka na nilang parusahan. Pero kapag ikaw ay pinarusahan, dapat nakasulat din yung parusa, may notice ka. Mm. Yun. Pagka hindi nila ginawa yung dalawang hakbang na yon, ay illegal agad ang dismissal. Ayun. O, nakuha mo na. So, ngayon, Tapos- meron kang, kumbaga, narinig mo si attorney, nakasalalay na siguro sa NLRC Sa tsaka LRC Dolito. kasi nandun ka na eh. So lahat ng Nandun ka na. yung kinukwento mo ngayon sa amin, ikwento mo dun sa arbiter. Opo. Oo, ayan, Tapos, ha? attorney, Hmm. 2 beses na po akong humingi ng COE. Ano ba yung Certificate of Certificate of Employment? Opo. Kasi siguro ang gusto nila, bago ka bigyan ng Certificate of Employment dahil kailangan mo, hindi ka naman hinihingan ng quit claim. Wala naman po kasi clearance na ako. Hiningan lang ako ng clearance. Opo. Natapos ko na po yung clearance, nasauli ko na yung mga gamit ng agency. Hmm. Tapos, may pinapapirmahan sa akin yung HR. Ano yon? Hindi ko maintindihan, kaya hindi ko pinirmahan. Ayun, tama yon. Kasi baka quit claim. Tapos, Hmm. tapos sinabihan niya ako, sige, hindi ko daw pipirmahan yung clearance mo. Edi ireklamo rin ninyo yan sa NLRC. Isabay mo na. Sabay mo na yon. Opo. Tapos, Kasama na pwede yon. bang i-hold yung Ano ho? bago ako ma-terminate, May pera pa siya. may mga araw pa akong pinasukan. Yan, isama na rin ninyo yun doon. Oo. Kasi bukas kung pupunta kayo sa NLRC, may checklist Opo. sila ng reklamo. Checkan nyo lahat doon yung mga reklamo nyo at kung merong reklamo kayo na wala doon sa checklist, isusulat nyo as an additional complaint. Oo, ayan. Good luck sa inyo, ha? Tapos NLRC na po ang bahalang sa inyo, magkakaroon po kayo ng hearing dyan at magdidesisyon yung NLRC. Ano ho bang trabaho ninyo? Sa checker po ako. Checker. Checker. O, sige. Sige Good luck po. po sa inyo, ha? Punta Opo, na po kayo maraming agad. salamat po. Punta na kayo sa NLRC po. Okay, tama naman yung mga Opo, ginawa maraming niya. salamat po. At Apo. least nakakuha siya ng additional tips from you. Sige. Anyway, nako, ang dami-daming natutunan ng ating mga listeners ngayong araw na ito dahil yung patungkol sa mga trabaho, yan usually ang pinakamalala eh. Ang dami talagang mga question, ang daming tanong. Kaya maganda na tatalakay natin dito sa ating programa yung mga ganyan eh, di ba? Marami kasing mga employer na ang tingin nila, karamihan doon sa mga empleyado ay hindi na magrereklamo kapag tinerminate nila o kaya ay pinarusahan nila, ay hindi na sila magrereklamo. Kasi nga naman, may abala. Maaabala ka kung magsasampa ka ng reklamo, maaabala ka. Pero sa totoo lang, kung susundin naman nila yung batas, ay Mahihirapan naman silang ireklamo, di ba? Oo, hindi totoo naman yan. kayo kumbaga magreklamo man yung iba na nagsasabing sila ay inargabyado, ay hindi naman din mapapatunayan kung sumunod naman talaga sila Totoo sa yan. Totoo yan. itinatadhana ng batas. Although sa akin attorney, always give and take. Hindi naman kasi minsan, may mga pagkakataon na minsan konting kibot lang, nagagalit na rin yung mga empleyado. Hindi rin naman pwedeng ganun, di ba? Kasi wala rin hong
alam nyo, not for anything hindi natin dinidiscourage. Pero syempre, hindi rin maganda yung reklamo ka ng reklamo sa maliliit na bagay. Kasi sa next employment mo, baka maging deterrent yun, di ba? Na reklamo ka ng reklamo sa maliliit na bagay. Although hindi natin sinasabi na huwag kayong magreklamo. Natural na pagka kayo ay nag-agrabyado, pwedeng pag-usapan. Kasi minsan, baka kailangan yung pag-usapan lang. Baka naman willing din yung employer ninyo to fix things up with you. Kasi abala rin sa employer yun eh. Abala, oo. Abalang-abala rin. So, pwedeng pag-usapan, di ba? Laging nasa maboteng. Usapan. Ayan. At dahil dyan, maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin ngayong gabing ito. At sana kayo ay nasa maboteng kalagayan. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao, saying hi to my Papa Jimmy, Mama Training, and Babe Mac Castro. And of course, attorney, ikaw naman ang magbababay. Babay sa nanay ko na nanonood sa atin lagi-lagi. Nanay kong kaisa-isa. Sa ating mga kababayan na walang sawang tumatangkilik sa ating palatuntunan hanggang sa susunod po nating episode. Bye!